So, yung bundok na yan mga bok, yung nakikita nyo, ayan, ayan, yung pinakadulo niyan, kung babaybayin natin yan, naandun yung code ng I love you. So, napakahaba ng ano na to, ng bundok na to, ayan o, yan. Tapos sa dulo niyan, waterfalls na naman. Naandyan lang yung mga kawayan mga bok, eh, oh. Yung mga nakontent ko nung nakaraan, yung mga lalaking kawayan, patong kung tawagin. Naandyan yung pinakamalaking batang ilog. Nandito banda, yan yung kawayan na yan mga bok. So, umpisa dyan, papunta doon, hanggang sa pinakadulo ng bundok na to, may mga deposito. Grabe kadami mga bok. Dito sa spot na kinakatayuan ko din, meron. Sa unahan lang, yung nakita nyo ano nyan mga bok, yan yung flat na area. Meron din dyan. So, siguro mga 50 meters lang ang layo mga bok. Tapos yung kawayan na yan, ay kahoy, yan. Na-content ko na rin yan mga bok. Yan yung kahoy na doon sa baba may balon na sinemento yung harapan. Mga 100 yata ang kapal. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin yang fish. So dito, itong area naman na to mga bok, paulit-ulit ko tong pinupuntahan kasi nadadaanan ko to mga bok na andyan lang yung daanan. Asa na ba yun? Ay, ayun pala. Ayun o, papunta doon. Paakyat. Sa taas naman yan, nandun yung highway. Tapos may bundok din dito. Pagkatapat. Ito, ilang beses ko tong binabalik-balikan mga bok gawa ng yung sa marka. Isang marka lang mga bok na hindi ko nakita. Kaya hindi ko ma-confirm yung ano nito. Ayan mga bok yo. Ito yung primary marker natin. So dito may butas na kasya 3 daliri, parang 4 pa nga. Kasya 4. Yung isa naman, ito bilog, ito pahaba. Ayan, 4 pa din ang kasya. Tapos may 2 butas na maliliit. Ayan mga bok. So ito, emoji to mga boka. Yan, code niya ng small. Yung isa may C pa pala dito, maliit. Tapos nakabox ito mga bok. Ano? Ito papasok. Ayan, makita niyo naman mga bok ano. May target tayo sa mga hole. Itong ano na to. So ito naman, water element ang gumagamit ng emoji na to. Nakabuka yung bibig. Ayan o, parang nagugulat. Hindi naman siya natatakot ano, parang nagugulat. So may 3 deposito. Ayan. Ito yung pangatlo. Tapos pang-4. Medyo may kalakihan. So sa marka na to, 2 sa deposito, sa 4 na nakalagay dito. Mula dito sa pinagmarkahan malapit lang. Yung 2 malayo na kasi maliit. Pero itong 3 na to mga bok, puro maliliit yan na. Ito yung main deposit nila dito. Malaki. So yung isa, pansin nyo naman mga bok ano, may naka-C. Ayan. Tapos naka kwadrado ito. Ayan. Ay, rectangle pala. So ibig sabihin nasa loob ng bato yung isa. Tapos may isa. Tapos dito ayan mga bok. Ayan o. Hole, malalim talaga yung hole. Tapos nakabukas ito. So sa ganitong marka mga bok na may hole na nakabukas yung dito banda. So ang deposito niyan wala dito sa harap kung saan man papunta tong hole na to. So madalas ng ganito mga bok pag malalim, dito yan sa kaliwa. So ganyan yung ibig sabihin ng hole na yan. Ayan o. Wala yan dyan. Dito yan sa kaliwa kasi nandito yung open. Pansin nyo ba yan mga bok? Ano? Parang enter sign. Parang ginawang kanji ano, ng enter.
So ito naman, dito lang sa banda na to, sa kaliwang primary marker natin mga bok. Mga 8 feet yata mga bok mula dyan. 8 or 9 feet. Ayan kung mapapansin nyo, may mga apak. Ito yung kanan, tapos kaliwa, kanan na naman. Tapos kaliwa, tapos may mga hole dito. Tapos gumanti na naman yung kanan, ayan. Daming apak. Tapos dito, ayan, papunta doon. So ito, ayan, kung mapapansin nyo mula doon, naka letter C ito, umikot. Alam ko ang method na to mga bok. Ang problema ko lang, hindi ko alam kung anong concept nang i-apply ko dito. May mga ano naman ako dito, mga pinaghinalaan na mga treasure spot. Ang problema lang, hindi ko ma-confirm yung tawag nito, concept na i-apply ko dito. So ito yung last, ayan o, kaliwang paa. Tapos magkatabi yung kanan at kaliwa, ayan o. Ito yung kaliwa, yan yung kanan. Tapos may marka pa, no. Ito yung last na marka mga bok. Ayan o, pansin nyo ba? May napipicture ba kayo nito mga bok? Ayan o. So bilog, tapos bilog din yon, dalawa. Tapos ito yung banana. So karamihan sa mga cottage natin, pag nakakita ng ganitong marka, walang ibang iniisip kundi yung mga pag-aari ng lalaki, ano. Yan yun. So yung marka na yan mga bok, old kanji character yan. So malalaman nyo mamaya. Pinakita ko lang muna sa inyo yung mga marka. So ito yung ano dito mga bok, eh. So habang nakatayo ako dito, ayan, tinitignan ko yan kasi nakasi. Sa kabila din may nakasi. Tapos ito kasi mga bok, yan. Kung titignan natin, parang papunta doon, ano. So iniisip ko noon, yung deposito nandito lang. Yan, kasi may C doon. Tapos may C din dito. Tapos may mga ano pa dyan, ayan, kinatings talaga yan. Tapos yung ano na yan mga bok, parang kamay na nakaganyan. Parang nakaganyan yan mga bok. Yan o. May isa pang ano yan dito. So dahil lang sa isang marka na hindi ko nakita, hindi ko napansin noon nang nagpunta ako dito, kaya hindi ko matonton mga bok. May mga ano pala dito mga bok. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Parang anim. Anim na linya. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. May anim na linya. Tapos ito, small box. Sa element ang gumagamit nito mga bok. Ayan o. No? Metal din. Kasi nalalagyan ng tubig. Lahat ng nalalagyan ng tubig, metal ang element niyan. Hindi yan water mga bok. So madalas ang ginagamit ng Hapon, pag gumagamit sila ng water, emblem, kung hindi man yung mga wave, yung emoji, no? Nakabuka. May dalawang small hole tapos nakabuka yung bibig. Yun yung emoji ng water. O kaya naman yung triangle na baliktad. Kasi water element yan ng 4 quadrant. Yan yung emblem ng 4 quadrant elements. Yan yung ginagamit. Hindi ni sila gumagamit ng mga ganito mga bok. Kahit saan nyo gagamitin itong ano na to, yung mga nalalagyan ng tubig, tapos kukumpasan nyo ng water yan, o kaya south, pasalamat kayo kung sa area nyo ginamitan yan ng lumang trigrams. Dahil yan, papasok yan. Dahil sa lumang trigrams, ang metal nasa south at southeast. Kaya pag nagkumpas kayo ng north, maaring may matatamaan kayo. O kaya, magkukumpas kayo ng pa-south, dahil nga sa isa na method, maaring may matatamaan kayo. Ngayon, pag yung metal na yan, ginamitan ng bagong trigrams, yeri kayo. Dahil hindi yan magkukumpas ng north at south. Malayo ang pupuntahan yan kasi may
Baka mamaya ang in-apply pa nila niyan, yung 8 trigrams ng Divine Beast ang ginamit nila, no? Yari kayo niyan. O kaya ang in-apply nila yung bagong trigrams lang. So, east-west lang pala ang alignment. Kumpas kayo ng north-south. Ang layo nyo. So, ganun lang mga bok. Ano pala to mga bok? 12. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Tapos, gumanti ang kaliwa. Ayan. Kanan uli, kaliwa. Kanan, pang last ang kaliwa. So, yan. Nag-stop na, ano. Nandun. Yan. Ang nakasaad niyan, big. Big hole. Oh. Tingnan nyo mga bok. Talagang dadaan yan dito. Tapos may dalawang holes. Ibig sabihin may dalawa pang deposito dito sa spot na to. So ito yung last. Nakasaad yan mga bok, center. At saka earth element. Ano? Yan, may dalawang hole. Na may distansya na 9 inches. So, compass, hindi natin kailangan mga bok. Ang kailangan lang, maunawaan natin ang mga given na marka. Yan lang yung primary marker natin mga bok, yung bato na yan. So, nasa mga mula dito sa akin natayuan ko, 10 yards yata mga bok. So, ito yung mga napansin ko dito nung una. Ayan o. Ito, naapakan to mga bok. Ito. Tapos yan may linya. Talagang kasya yung ano nito. Napakalalim ng pagkagawa. Tapos may hole dito, ayan o. Yan. Tapos meron din doon. Tapos may hole din dito, naapakan din yan mga bok. So flat ito dito, flat din yan. Naapakan talaga to. Ayan o. Balik ko nga lang yung paa ko. Naapakan siya. Tapos wala nang karugtong. Ito na. Yun na yun. No? Yung male organ, kung titignan natin. Malalaman nyo yan mamaya mga bok kung anong meron. So dito, susukatin ko lang to mga bok. Ayan. Kasi travel sign yan mga bok. Kaya may mga spot akong pinaghinalaan dahil sa marka na yan. Ang problema, hindi ko alam kung anong concept na ang i-apply ko. So 18. Talaga tong mga hapon na to. 18 sarado. Ayan mga bok. Yan. Sa kahabaan ng ano na to. Talagang 18 sarado. Ayan o. Yung last. Sarado 18. Tapos ito naman. Yung isang butas mula sa gitna. 9. Papunta dito. Yan. Sa gitna ng hole yan mga bok. Itong kwadrado naman. May isang nakabox dito mga bok. Ito yung ano nila. 9 din ang distance. Ayan. May isang nakabox. Ito yung main deposit nila. So itong isa, wala na. Parang nakasi ito mga bok yo. Yan. Paliko. Pero malalim na pagkabutas. Tapos may hole dito. So ito. Yang marka na yan mga bok. Kung ilalagay yung paa natin. Ayan. Talagang sobrang laki ano. Kasi 18 nga yan. So ito namang marka na to. Trail ang sinasaad nito. So yon, naandun yung trail na yon mga bok. Yung pinakita ka sa inyo. Tapos umikot dito ano. So yon, hindi ko lang ma-confirm kasi dalawa dito nakalagay. Tapos nakasaad naman dun sa ano natin, yung sa primary marker natin, 4 sila. So ito naman, ayan, may 3 hole ano. Kulang pa din ng isa. Tapos dito 2. So ito naman, pwede kang mag-travel doon para hanapin yung mga karagdagang marka. So dito, pwede rin mag-travel dito para sa karagdagang marka. Kung dito naman tayo, yan 3 hole na yan, ayan o. Kita nyo naman mga bukano, 3 hole. Kasunod lang, isang metro, may ano na naman dito. 1 foot mga buk. Yung ano na yan. Ayan o.
Yan, 12 no. Talagang sakto sa 12. Ayan. So trail pa rin ito mga bok. Nga lang, may hole dyan. Ayan o. Yan yung hole, itong hole na to. So ibig sabihin yan, trail breaker. Kung lalagpas ka man dito mula dito sa hole na to, lalagpas ka, wala nang deposito doon. Kasi binibreak na yan na yung trail. Ito ang kumakatawan bilang border. Mula dito sa kinatayuan ko, nandito lang yung mga deposito. At yung deposito dito, wala sa kanan. Andito sa kaliwa mga bok. May isa pang hole. Ayan, sana mapansin lang ito. Ay mahalata lang ito. Hole na malaki. Tapos may hole doon. Ito yung trail. So, ibig sabihin, end of trail ito mga bok kasi may breaker tayo. Hanggang dito lang yung deposito. Na may distance na mula sa center papunta dito, 22. Ayan mga bok yan. Yan yung 22 to na yan. Yan yung pinakagitna ng hole. Yan, pinakagitna din yan. So, 22 ang distance nila. Ayan o. So, ibig sabihin ay yung mga deposito natin dito mga bok. Mula dyan sa hole na yan, nandito lang sa kaliwa. Wala sa kanan mga bok. So, ito pa mga bok yo. Ayan. May hole dito. May hole. May hole. Tapos may linya. Ay may hole na ginawang linya. Ayan mga bok. Kasya yung dalawang daliri. Maiksi lang. O, nasa 3 ang sukat. Ayan. 3 ang sukat ng ano na to. Ito. So ito naman. Dahil may linya yan. Tapos may tulok. Ibig sabihin yung deposito natin wala dito. Naandun. Sa unahan. So nandito lang sa part na to. Wala na dito mga bok. So kahit dyan, wala na yung deposito dyan. Kasi pag tumayo ka mula dito sa marka na yan, kasi end of trail na rin yan mga bok ng mga deposito. So dito lang banda, hindi na tayo. Yan, parang mga ganito mula dito. Hindi na tayo lalagpas dito sa bato na to kasi binibreak niya na. Nandito lang sa taas mga bok, kaya no. Naka-break na rin. Yung trail, pinutol niya na kasi yung deposito natin nandun lang, paakyat. Tapos sinasaad din dito, ayan mga bok, border niya to. Ito. Yan. So yung deposito natin wala na dito. Naandyan lang sa part na yan mga bok. Oh, dyan lang. Kasi ito yung pinaka-border niya. Ayan. Now, end of trail din yan mga bok. Divided. Dalawa lang yung deposito niyan mga bok. Kaliwa at kanan kung titignan natin. Pero pansinin yung maigi mga bok. Nakaslope yung bato. So yan, ibig sabihin yan divided na deposito. Dalawa, taas at baba. Yan yung nakasad kasi nakaslope. Kung flat yan mga bok, kaliwa at kanan. Pero since nasa slope yan, nakaganyan yung bato, tanggalin natin ang kaliwa at kanan, ipalit natin yung taas at baba. May dalawang deposito dito sa spot na to mga bok, na taas at baba, hindi kaliwa at kanan. So hindi na tayo lalagpas dito sa spot na to. Kailangan nating maghanap ng panibagong marka dahil stopper na ito. Hindi naman tayo pwedeng maglakad dyan mga bok ano. So ibig sabihin yung mga hole na yan dyan mga bok, yan kinatings pa yan. Ibig sabihin marka na lang yan. Wala na yung deposito. So nung napunta ako dito sa spot na to, kasi kinukumpasan ko tong naka-letter C mga bok, no? Napakalaking letter C. May naka-letter C din kasi sa kabila. So noon, hindi ko pa ma-confirm, no? Akala ko nandito. Parang kamayan mga bok, no? Mamaya pupuntahan natin yan. So dito, nung nililisan ko to, tapos paalis na sana ako, yan yung nakita ko mga bok. Yang tatlong hole na nakikita ko pala, ito yung karugtong na marka niya, na may isa pang hole sa baba mga bok. Ayan. So yan mga bok,
Itong ano na to, itong marka na to, tapos tatlong hole, nakasaad niyan ang old kanji character ng app. Yan. Kung tatanggalin natin to, yung tatlong hole na yan, sinasaad niyan ang old kanji character ng small. So, ibig sabihin sa taas, may tatlong small. So, nakapapunta yan doon. Kaya ang hanapin natin nandun sa taas, ayan. At may isa pa dito, mga bok sa baba. Tatlo sa taas yan, may isa sa baba. So, pwede ring gawin natin itong nasa kaliwa, mula dito sa pinagmarkahan. Itong apat na to, mula dito sa pinagmarkahan, yung apat nasa kaliwa lang. So, ibig sabihin, ito, ginawa ding border ito. Kasi nandito yung natuntungan ko mga bok, no? So, ito, border na to. Gagawin din natin yung border na yan, ayan mga bok, papunta doon. So, ibig sabihin yung mga deposito natin na andun lang. Wala na dito. Kung may mga makikita ka mang mga marka at may mga deposito pa dito, hindi nasakop ng marka na to mga bok. Tingnan nyo mga bok, sa isang marka lang, hindi ko natuntun Alam ko ang method, ang hindi ko lang alam kung ano ang concept na gamitin ko. Kaya yun, medyo natagalan ako sa area na to mga bok. So nataon na nag-vlog ako doon sa kabilang sapa, yung sa lollipop, sa dulo ng bundok na yan, naandun yung lollipop. Maaga kasi ako natapos doon kaya ayun, medyo nagtagal ako nito ng konti. So nung paglingon ko dito, yan nakita ko, napangiti na lang ako kasi alam ko na kung ano yung concept ang i-apply ko. So ngayon, itong method na to mga bok, ito yung isa pa sa mga method na hindi ko pwedeng ilagay lang sa papel mga bok kasi yun nga, sinabi ko naman na sa inyo, pagtatawanan nyo lang ako. Tandaan nyo ang given natin mga bok, may apat dito na deposito, tatlo yung maliit, isa yung malaki. At mula dito sa pinagmarkahan, may dalawang malapit, dalawa naman yung dalawa yung malayo. Yung isa nasa loob ng bato mga bok. Actually, lahat naman ito bato. Talaga, no? Ayan kung makikita nyo, puro bato yan mga bok. Pero yung isa, literal na sa bato. Kaya hanapin natin yung bato kasi naandun yun. Ito, rock pa rin naman yan. Ngayon, bedrock naman ito. Parang gano'n kasi naandun yung lupa. Parang na to sa bedrock ito. Yan. Talagang bato yan buo. So, balik tayo dito. Ito pa pala. Nakalimutan ko to. Ayan mga bok. Itong marka na to. Importante ito sa lahat. Ay, importante din ito sa decoding mga bok. Yan. Pansin nyo may tatlong hole. Ito hole na hindi ganun kaganda. Yan. Tapos ito, mababa itong part na to. Ito yung mataas. Pag ganun. Pero hole yan mga bok. So, sukatin lang natin kung anong distansya ng mga hole na to. So, yung isang hole, ayan, sa center at sa center din. Ayan, 5. Ayan mga bok. 5 ang ayan lang yung hole. Ayan, 5. Itong isa naman, 5. 5 din. Kasya ng 5. 5, 5. Ito naman, 4. Ayan mga bok. Talagang sadya ito 4 yung sukat nito. Tapos ito 5 hanggang dito. Tapos mula naman dito papunta dito 5 din. So yan. Yung tatlong deposito na yan mga bok, ibig sabihin lang nito, nasa loob din ng hole. Kaya yung mga spot dito, may pinaghinalaan ako mga bok dahil sa marka na yan. Nga lang, hindi ko ma-confirm mga bok. Dahil lang sa isang marka na hindi ko nakita, nakaligtaan ko mga bok Kaya tamang hinala lang ako, kaya hindi ko binablog itong spot na to dahil lang sa hindi ko ma-confirm. Kasi hindi pwede dito sa treasure hunting yung puro hinala lang. Kailangan natin ng exact location ng mga bok deposito.
So ito, kung mapapansin nyo yan mga bok, ayan, talagang may apak na paa, no? Ito naman ang farmer's trail. Apak ng mga magsasaka na nasa putikan nagtatanim ng palay. Meron siyang seedling doon mga bok nandito, banda. Diyan sa corner na yan. Nandyan yung seedling niya, apat. Ito yung farmer's trail. Kaya hindi ko to i-ano mga bok doon sa drawing kasi alam ko pagtatawanan nyo lang ako. Kahit ito pagtatawanan nyo pa rin ako mga bok. No? Method ito ng magsasaka na umapak sa putikan. Ayan. Lumiko. Nandun yung last. So dito, itong isa na to mga bok, ayan. Parang hindi siya apak. Pero parang dito siya nag-umpisa kasi malaking hole yan mga bok. Mababaw lang. Ito yung unang apak niya. Ayan. Parang kwadrado pa nga ito mga bok. Yo. Yan. Ito yung apak niya. Pansin nyo mga bok ano. May mga kanto ito. Ayan. So ito yung mga sandal ng samurai mga bok. Nung mga nakaraang panahon. Yan. Kwadrado yung ano. Tapos dito. May ano rin. May linya. Lahat yan mga bok. May mga linya. So may seedling siya. Nagtanim na. Farmer's trail. Kaya lang doon sa marka na yon na laman ko kung ano yung method na i-apply ko dito. So trail ito, may dalawang trail kasi yan mga bok. Nga lang, nalito ako doon kung alin ang concept na ilalagay ko. Hindi ko mailapat dito sa spot na to. So, nandito yung kanan, kaliwa, kanan uli. Pangatlong step mga bok, may hole dito. Ayan. Napakalaking hole. Tapos may hole pa sa gilid. Oh, pansin nyo. Tapos dito mga bok. Ayan. Ayan, kita na. Ayan, hole ito. Hindi magandang pagkagawa mga bok. Ano, ayan, oh. Hindi kagandahang hole. Tapos may hole isa. Ayan. Patusok. Patusok ito mga bok. Ayan, oh. Pangatlong step. Yung paan sa kanan. May hole, tapos may hole. Tapos dito, ito yung kaliwa. Gumanti yung kanan. Tapos may hole na naman dito uli. So siguro balak niya magtanim dito kasi binutasan niya na to eh. Naalala niya, dalawang step pala yung nagawa niya mula doon sa pagtanim niya. Yan yung unang deposito mga bok. So humakbang siya uli. Tapos humakbang siya. Tapos hinakbang niya yung kaliwa. Bumaon yung paa niya. Sobrang lalim mga bok. Nandito yung kanan. Hinakbang niya yung kaliwa. Gumanti ang kanan. Andito ang kaliwa. Yan mga bok. Sa tapat ng kaliwang paa, may hole. Napakalaki na yan mga bok. Sa kabilang gilid mga bok ayan. Yang nakikita nyong anino, hole yan. Sa tapat lang, may hole din. Yang may dalawang dahon na yan mga bok yan. Hole yan. Ayan o. Magkatapat ano. Yan. Yung hole na yan. Papunta yan doon. Nakatapat doon sa isa. Tandaan nyo mga bok. So mula doon. Pumunta siya dito. Napakadaming apak niyang ginawa. Ayan. Ito mababaw na. Ito yung malalim. So pagkatapos niya dito. Ayan pa yung isang apak, hindi gano'ng kalalim. Dalawa yata sila nagtanim dito mga bok. May apak na naman eh. Oh. So yung isa sumunod lang siguro sa kanya. Tapos yung isa nagtuloy. Kasi yan yung kaliwa. Tapos kaliwa. Nandito kasi yung isang apak mga bok. Oh. Tapos nandun yung kaliwa gumante. Tapos nandito yung kanan. Dalawang apak ito. Dalawang paa. So ibig sabihin dalawang tao sila nandito. Yung isa dito nagtanim. Sumunod lang siya sa dinaanan nun. Dalawang tao pala dito. Ayan mga bokyo.
Pansin niyo no, may apak. Ito, may apak na mababaw. Yung isa malalim na. Tapos sumunod naman ang kaliwa. Tapos kanan. Last, kaliwa mga bok. So ito. Pansin nyo ba mga bok? Ibon ano? Ayan. Nakabuka pa yung pakpak. Ito yung kaliwang paa. Sa baba lang ng ano ng ibon, may hole. May hole. Dalawa. Yan yung banana. Yan mga bok. So alam ko hindi nyo pa alam kung ano ibig sabihin nito mga bok. Ito naman ang old kanji character ng heart. Ari ng lalaki kung titignan. Ayan, tatawa na naman kayo ano. Dito ko na lang ilalagay mga bok. So yan. Yang hole na yan at yang hole na yan ang nagsisimbolo ng dalawang chamber. Hindi yan ari ng lalaki mga bok. Kaya may makikita kayo. Bibihira lang itong marka na to mga bok. Itong yung parang ari na lalaki, bibihira lang yan. So ibig sabihin yan, dalawang chamber mga bok ha. Kaparehos lang din yan ng heart na ganyan. Yung dalawang letter C na pinagtagpo na ginawang heart. Ito, ang old kanji character ng heart pa rin yan. Ayan. Dito sa kanang bahagi mga bok, tignan nyo. Yan yung heart. Oh, ayan, di ba? So, old kanji character yan mga bok. Lahat ng makikita nyong marka na parang kung titignan, ari ng lalaki, heart yan. At tinutukoy din yan, dalawang chamber. So, mula dito, meron tayong dalawang chamber pa na hanapin. Nandito na yung pangalawa mga bok. Hole siya, tapos may hole dalawa. Ito naman mga bok, yung isa naman, hindi kasi masyadong nakikita ano. Yan naman, hole ito, hindi lang magandang pagkagawa, tapos may hole isa. Isa, tapos nandun yung pangalawa. Kasi dalawang hole na mga bok ano. Apat na deposito, meron na tayong dalawa. So ito yung mga spot na to mga bok ang hindi ko ma-confirm noon. Dahil hindi ko alam kung ano ang concept na i-apply ko sa method na to. So yun na. Nung nakita ko yung isang marka doon ko na-confirm na farmer's trail ang ginamit nila dito. Tatanim niya ng palay. Nandun na yung isa. Balak niya pang magtanim dyan. Nakita niya sobrang lapit. Lumiko siya doon. So yung isa, sumunod sa apak. Nandito yung apak eh. Ayan. Dito nagtanim. So yung isang farmers doon, nagtuloy-tuloy doon. Yung isa lang yung lumiko. Kasi kung titignan natin mga bok, ito yung kanan kasi, tapos kaliwa. Tapos ito, ayan mga bok, dalawang apak. Kaliwa naman ito. Kanan yan, tapos kaliwa ito. Tapos umapak dito ano. Tapos bumaba siya dyan. Pagkatapos niya magtanim dito, may apak na, yung ganito lang yung nakita mga bok, yan. Yung likuran ng paa, yan. Yan lang yung bumakat. Tapos yan, dalawang magkatabing apak. Tapos sumunod na naman may kanan. Parang kanan yan. Tapos kaliwa, kanan, kaliwa. Dalawa sila nagtanim. So yung pangalawang tao dito nagtanim. So yung unang nagtanim doon, dumiretso dito. Na nakasaan yan, may dalawang chamber. So dito na tayo. Sana naintindihan nyo to mga bok. Kailangan ko talaga tong ipaliwanag sa inyo mga bok para maintindihan nyo no. Ayan mga bok. Yan. May hole. Ano? Hole yan. Papasok. Tapos dito lang. Kung mapapansin nyo mga bok. Ayan may linya. May hole din dito mga bok. Ayan o. Sana makita lang ito. Ayan. Yan na. Malaking hole yan mga bok. Tapos may babaw na hole. Ito naman malalim. Ayan mga bok no. Ito alas 12. Ito alas 3. So mula dito, kung aapak ako dito mga bok yan, i-rest ko yung paa ko dito. Dito yung kaliwa. Nakasaad niya na alas 12. So mula dito, nandito lang. Pero nakasaad dito alas 3 mga bok.
So, nandito yung alas 12. Mga alas 3 nandito. So, dito banda yung alas 3. Kasi nandito yung alas 12. Huwag kayong padadala dyan sa ano na yan mga bok. Yung pointer na yan. Dahil wala dito yung deposito. So, may nakaparka pa palang seed dyan mga bok. Bago yung hole. Yan. So, kung pupuntahan natin yung alas 3 mga bok. Ayan. Ito yung nasa alas 3. Yan. Makita nyo naman kung ano itsura, no? Ayan mga bok hole. Tapos may hole. Talagang wall yan mga bok na nakaharap dito. May dalawang hole dyan mga bok. Hindi ko na lang lilinisan pa. Ibig sabihin yan, dito sa area na to, dito sa spot na to, may dalawa. Tignan nyo ang direksyon mga bok. Direksyon yan ng dalawang deposito. Nakasadon sa marka natin na ng mga bok, ano, no? Nakaslope yan. Taas at baba. Nandun yung tatlong hole na may trail breaker doon sa likurang bahagi. Kaya wala na yung deposito dyan. So nandito lang yung mga marka natin mga bok, ano, mga hole. Yan yung trail na 18 yung ano, may dalawang hole din. 9-9 ang distance. So yan mga bok. Oh, may bilog, hotdog. So pag titignan natin parang ari ng lalaki. Open ito ano. Dito lang sa gilid, alauna, mula dyan sa marka na yan. Ito naman mga bok. Ayan o, mga hole na pahaba, dalawa. Ayan, pahaba, dalawa. Pansin nyo ba to mga bok? Ayan o. Intersign na. Ay, person pala. Hindi intersign. Ibig sabihin yan mga bok, center. Kasi ang tinutukoy ng person na yan mga bok, tignan nyo yung flag ng hapon. Sino yung nasa center? Person yan mga bok. Yan yung mga tinutukoy niyan. Kaya madalas kayong nakakuha sa dig spot nyo yung mga V-cut. Dahil kanji karakter ng person yan. Ibig sabihin yan center. Dahil yung sa flag ng hapon, yung bilog na yan, kumakatawan sa araw. Yang araw na yan, ang kinakatawan yan, si Amaterasu. Kaya na may nakikita kayong mga V-cut o ganito. Kanji karakter din ng person yan mga bok. Dalawa sila. Ibig sabihin nasa gitna. At may target tayo dun sa ano mga bok. Sa primary marker natin yung C na nakabox. Nasa loob ng bato. Ang isa. Sa tatlong maliit. Dito, yan, hindi natin matawag na bato mga bok kasi kasama niya yan, isang buo yan. Kinat lang yung mga part dito. Wala tayong matawag dito na bato dahil literal bedrock ito. No? Ayan. Maliban dito mga bok. Ito yung matatawag nating bato. Separate ito mga bok. Ayan. Nakatungtong lang ito. Tapos tinukod lang dito. Separate yung bato na yan mga bok. Oh. Tapos may hole na pahaba. Tapos may dot sa baba. Taas at baba ang deposito natin dito. Nakasaad dito, dalawa sila. Ayan mga bok. Na nasa center. Person yan mga bok. Center ano. Hindi nila ginamit ang earth element dito mga bok. At sa dulo lang din ng heart marker na to, nandito yung isang heart marker mga bok. Old kanji character pa rin ito. Kojiki code ng heart. Ayan. Sana mapansin lang ano. Makita lang mahalata kasi nakakasilaw dito. Yan mga bok. Yan, dalawang bilog. Ito yung hotdog. So nakasaad niyan mga bok. Heart. Nandito yung dalawang chamber mga bok. Ayan o. Parang ari ng lalaki kung titignan. Pero old kanji character yan ng heart. Dalawang chamber. Ang target natin dito, taas at baba. Yan ang nakasaad ng dalawang chamber yan mga bok. Oh. May dalawa tayong deposito. Ayan. Pababa naman din ito. Ibig sabihin yan taas at baba. Confirmation na taas at baba ang deposito natin. Pahaba, bilog. Taas at baba.
So ibig sabihin, itong bato na to, dahil ito ang bato na nag-iisa dito, nandito yung isa sa loob niyan, sa ilalim. Kasi itong bato na to mismo ang kinalalagyan ng isang deposito. Yung nakabox mga bok. Nandyan. Ayan. May isang nakabox dito mga bok. Ayan yon. So taas at baba pa rin yan mga bok kasi nakaslope na no. Kitang kita dito mula dito sa pinagmarkahan na yan at dito sa kinatayuan ko. Taas at baba. Bilog at square. Sa baba yung square. Yan. So mahalagang maipagkabit-kabit natin tong mga marka na to mga bok kahit hiwa-hiwalay. So nakasaad doon sa ano natin yung tatlong small na marka, emoji na water element ang gumagamit. Yung isang square tapos rock. May inside tayo. So sa kabuang area na to, ayan mga bok. Ito lang yung rock na kinakatutungtungan ko. Pansin nyo ba yan mga bok? Sana mahalata lang ito. Oh, parang kamay yan ng nakaganyan mga bok. May ano dito. Ito nakaganito talaga literal. So yan yung hinlalaki niya. Ito yung mga daliri. May isa pang ano doon mga bok yan oh. Sana mahalata lang kasi nakakasilaw kasi mga bok. Nakaganyan ano. Saan ba yan nakaharap? Nandun. So parang kumpasan nga natin mga bok. Mula dito. Kasi grab marker yan mga bok. May igagrab yan, may dudukutin, may hahawakan. Yang kamay na yan. Ayan mga bok. Nasa east. Ang marka na yan. Ayan. Mula dito sa center ng bato. Ito. Mula sa center ng bato. Sana makita lang. Ayan o. Nasa east na mga bok. Yan yung grab marker. East. Ito west. Kamay. Kamay ang ginamit nila. So, yan yung itsura mga bok. Yung kabuang itsura nito. Yan. May isang ano pa no. Parang nakaganyan no. Nakaganito. Ayan o. Ginanyan. Talaga no. Oh, kita nyo na mga bok no. Oh, nakaganyan. Kamay. Dalawa. Nasa east ito. Ayan. Ang target natin mga bok. Yan yung nag-iisang bato dito na tinukod lang. Ay tinukuran lang dito sa ano na to. Talagang hiwalay yan mga bok. Ayan o. Tinukuran. Open yan mga bok. Katulad din nito. Open ito. Tapos may isa sa taas. Ayan mga bok. Ganon din yung itsura niyan. Open dito. Kagaya din nitong isa na to no. Nandito yung opening. Oh, east west. Nandun yung marka natin mga bok. Yung Kojiki code ng up at Kojiki code ng small. Apat sila. Yang nakaumbok na yan mga bok, nandyan yung isa. Andyan yung pangalawa. Yung pangatlo, nandito mismo sa bato na to, sa ilalim. At yung pang-apat mga bok, yan mismo sa gitna. Kasi yung parte na yan ang tinabihan ng Kojiki code naman ng heart. Ari ng lalaki kung titignan. Wala pa dito sa YouTube ang nagdecode ng heart yung mga ano na yan. Dito pa lang sa channel na to mga bok ano. Dito nyo nalalaman. Lahat ng makikita nyong marka na parang kung titignan ari ng lalaki. Old kanji karakter yan ng heart. Oh, mga bok. Dito lang sa channel ko mga bok ano. So, ito yung mga method na sinasabi ko sa inyo noon na ipapakita ko na lang pag may nakita na akong mga marka. Kasi alam ko, pagtatawanan nyo lang ako. So, balik tayo doon mga bok. So, yon
Yang pointer na yan, so nagsasaad lang din yan ng chamber ano. Ibon, saan ba tong ibon? Kumpasan nga natin to mga bok. Kasi mahalaga to sa ano, directional kasi to mga bok, hindi yan pointer. So mula dito, 30 degrees, 35 degrees. Yan. Nasa 35 degrees ang ano na yan. Yan. Tatama na yun sa sentro. Dadaanan niya yung isang hole. Yun na, 35 degrees mula kay ibon na to. Wala yang deposito dyan mga boka. Baka mamaya isipin nyo, pag may mga printer na ganyan, may deposito dyan. So lahat ng marka na yan, dahil sa baba, nandun ang heart. All kanji karakter ng heart yan. Parang ari na lalaki. So doon tayo pupunta. Kaya yung ibon na yan, susunod yan doon. Lahat ng marka na nandito, yan, yung mga hole na yan, susunod yan doon. Sa dulo lang din ng bato na to, nandun yung maliit na heart. Old kanji pa rin mga bok. So mula dito naman mga bok, ayan, taas at baba ano. Mula dito, ang distance niyan 6 feet lang hanggang doon sa pinakagitna. Taas at baba ang deposito natin mga bok kasi yan yung nakasaad doon. Taas at baba. So yung sa taas, nandito sa ilalim ng bato. Kasi yan yung nakasaad doon sa primary marker natin, yung C na may kwadrado, rectangle pala. So sa baba, nandito na yung isang box natin. Kaya yan, itong site na to, hindi ko ma-confirm. Dahil lang sa isang marka mga bok. At itong site na to, ibibigay ko rin to sa isang cottage natin pag nakasundo kami. So itong part na to, ang ibibigay ko sa kanila mga bok. Dahil itong ano na to, walang poison. Wala naman ako nakikitang poison dito. Maliban dun sa ibon, nandun. Nasa dulo yung ibon. So ibig sabihin nandun yung poison. Wala dito. Dahil maliit lang ito mga bok. So yun naman, ang ginawang traps, tubig. Talagang tignan nyo tong tubig na to mga bok. Talagang pinaliko nila to. Ayan o. So daanan ng tubig yan. Nandun dapat. Pero talagang ginawa nila nito ng maliit na kanal mga bok. Ayan o. No. Pansin nyo ba mga bok? Talagang ginawang kanal, sinadya. Ayan, talagang pinalipat dito yung tubig. Na dapat sana doon lang dadaan pababa. Talagang niliko nila itong maliit na tubig. Para ito yung magsusupply ng tubig dito naman sa deposito ano. Ayan. Papunta na doon. So lahat pababa, pero ito lang yung tubig na lumiko. At talagang may kanal. Yan. Talagang sinadya mga bokara. So ito yung mga dalawang spot na to ang anak ko bok, mga pinaghinalaan ko noon. Sa treasure hunting, hindi natin kailangang tamang hinala lang. Dapat alam natin ang tamang pinagkalagyan mga deposito. So dito, tungkod na to, hindi kailangan ng kompas. Ang kailangan lang natin, maintindihan itong mga marka. At lahat ng marka na individual na iminarka ng magkakahiwalay, dapat mapagsama-sama natin yan mga bok para makuha natin ang kabuang ibig sabihin. Tingnan nyo mga bok, sa dami ng marka na nakikita ko dito. Isa lang sa marka na hindi ko napansin. Kaya itong spot na to, hindi ko ma-confirm. Yung mga pinaghinala ko, so wala pa rin, tamang hinala pa rin dahil lang sa isang marka. Ayan. So yun, alam nyo na mga bok pag nakikita kayo ng mga male organ na marka. Pero bibihira lang naman ito mga bok, hindi naman ito madalas. Ang madalas talaga nilang ginagamit mga bok, yung female organ. So siyempre, dahil dalawa ang ginamit nilang deposito, yung isa niyan decoy. Ito yung mga tinatawag ng mga cottage natin na giveaway. Mga decoy yan mga bok, pero para hindi nyo matunton yung isang deposito. Katulad yan mga bok. Nilagay sa ilalim yung isa. Matunton nyo man yan, ang makuha nyo yung isa, hindi yung nasa ilalim. Kung hindi nyo alam ang method na to. Pero sa ngayon, dahil alam nyo na, so alam nyo na. Sana magkaroon kayo ng ideya na ganito. Talagang apak ng paa. Literal na nasa putik ito. Hinalin tulad ito mga bok.
Dahil magsasaka ang ano nito na mula doon yun. So ito kabuuan 12, yan 13, 14, 15, 16, 17 na hakbang. Kasi ito dalawa. Yan, dalawang paa. Umapak yung isa. Tapos yun, nagtabi yung dalawang paa. Tapos dito sa kanan, deposito na. Yan, may apak pa ng paa. Pababa na to. Mula dito. Ayan, lumiko siya dito. Tapos bumaba. So yung isa nagtuloy. Siya yung naglagay doon. Yan. So yung ibon na yan, huwag kayong padadala niyan mga bok dahil nakasad lang yan poison. Huwag niyong gawing penter yan mga bok. Baka mamaya sasabihin niyo penter yan. No? Pansin niyo naman yung ulo niyan mga bok, ano? Nakasad lang yan metal. Itong V na to, hindi yan penter. Person yan mga bok. Sinasad din yan center. Kaya ginawa nilang ibon ano. Dahil nakasad din yan poison. Nakabuka yung pakpak mga bok, ayan o. Kung titignan natin, parang dalawang pakpak yung nakabuka, no? Pero ito lang talaga, mapapansin natin nakabuka yung isang pakpak. Kung saan man pupunta itong marka na to, itong dalawang chamber na to, may poison yan. Kaya yan yung nakalagay. Yung metal natin mga bok, may poison. Kasi sa forma ng ano na to, ginawang ibon ano. Pero yung B na yan, center. So dahil sa may target tayo na inside track, so mula dyan sa center na yan, sa ilalim nandun yung isa. Sa baba lang din, sa center din, nandyan din yung isa. Ayan mga bok. Talagang may mga gatla din ito mga bok. So yung malalim, tapos dito mababaw, ayan kinalang yung bato ano. May mga gatla. Isa, dalawa, parang ito magkasama yata yan mga bok. So ipagpalagay na lang natin 3. Kasi walang division, parang taas at baba lang yung nakaganyan mga bok. So 3 gatla, maliban dun sa malaking C dun sa likod. So yan, malaking C, tapos yung malaking C din naman. Yan, pansin nyo ba yan mga bok? No, may dalawang hole. Ayan o. Yang hole na yan mga bok, dito yan nakaharap. Maliban doon, sa baba yan. Dito yan nakaharap yung hole na yan. So kailangan lang naman ito mga bok ang maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng marka. Kaya dapat makita natin lahat ng marka para maipagsama-sama natin yan. Para makabuo tayo ng isang code at malaman natin kung ano talaga ang ibig sabihin. Kaya ganito mga bok, mas preferred ko talaga ang ang actual. Kasi tandaan natin mga bok, ang kalaban natin dito, mga engineer. Sino ba tayo? Mga pipitsuging treasure hunter. Ang kalaban natin dito, mga batikang engineer. Sila ang makakalaban natin dito. Kaya sa yung mga site nyo, huwag nyo mamani-maniin. Dahil planado yan, engineer ang nag-ano yan. Kaya may mga nakikita kayong marka na sobrang kitang-kita ano. Dahil ang balak ng mga Hapon na mga engineer, doon kayo papasok sa traps nila. Instead na doon ka papasok sa entrance na safe. Lalo na yung yan mga bok, yung mga nakaarko. Yung mga pintuan na halatang halata. Diyan kayo magtaka. Bakit ganon ang dinisenyo ng mga engineer? Bakit ginawa nilang halatado na may pintuan? Yan kasi, pag nakita nyo yan, doon nyo babakbakin yan. Yun yung i-open nyo. Hindi nyo na kasi hanapin mga bok yung mga marka na hindi nyo nakikita, na hindi halata. Kasi pag once na makita nyo yung mga marka na yan, sabihin nyo na naman, nature made. So yan yung ginagawa ng Hapon. Gumagawa sila ng marka na nature made kung titignan. At gumagawa sila ng marka na talagang halatang gawa ng tao. Once nakakita kayo ng door, ng mga pintuan na may nakakalang na mga bato, yan, pag-isipan yung maigi. Bakit nilagay ng mga engineer
yung mga pintuang kinalangan ng bato. Halatang halata, halatang man-made. Yan ang pag-isipan yung maigi mga bok. So sa mga cottage natin na naghanap ng mga perfect na pagkakamarka, yan, hindi nyo alam kung anong site ang napasok nyo. Hindi nyo alam kung anong traps na nakalagay dyan. Dahil walang nagtuturo dito sa YouTube kung anong mga traps na meron. Kung sakali mag-umpisa na kayo sa paghukay. Ano? So yun. Puro kadaldal, Nads. Grabe ka. Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Putulin mo na nga yan kung tapos ka na. So yun mga bok. Walang kwentang video na to. Sana kahit paano nakapulutan nyo to ng konting kaalaman. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, saan ba yun? Ayun, may pinaligo kang kalabaw. Hanggang sa muli.